everyone! Welcome to Roy Marvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong kusinera naglilingkod at maghatid sa iyo ng mga panibagong panghimagas ang ating lulutuin sa araw na ito. Dito sa ating lamesa, ito ating mga hininandang sangkap, ang cake, ready-made cake, creme caramel, ang ating jelly, ating thick cream. Tapos ito ang ating ready-made cake, chocolate cake. Ilagay natin sa ating prepared baking pan. Ang ating prepared baking pan is removable yang sa kanyang loob, sa kanyang baba. Ayan, i-flatten lang natin siyang scramble. Durug-durugin lang natin ganyan hanggang madurog ang ating ready-made cake. Tapos i-flatten lang natin yan. Gawin nating base ng ating gagawing matamis sa araw na ito. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. Kumusta mga ka-OFW saan mang sulok ng mundo? Naway ligtas tayong lahat sa anumang kapahamakan at laging magdasal. Huwag kalimutang magdasal araw-araw para lagi tayong gabayan ng ating Poong May Kapal. Ayan, tapos na nating na-flatten. I-set aside muna natin at gagawin natin ang ating creamy mixture. Dito sa ating kaserola, ilagay natin ang ating gatas. Pwede kayong gumamit dito ng carnation or kahit anong evaporada. Itong ginamit natin dito is pressed milk. Ang ating ordinary milk lang yan, pressed milk. Yan, ilagay natin equivalent to 4 cup. Then, isunod natin ang ating creme caramel. Ayan, ang ating creme caramel, 2 sachet. Pwede kayong gumamit ng custard. Then, atin lang siyang i-whisk para matunaw. Pagkatapos, isunod natin ang ating 200 gram na thick cream. Kung sa Pilipinas, pwede tayong gumamit ng all-purpose cream. Dito ay tinatawag nila itong Gemar. Then, atin lang siyang i-mix hanggang matunaw yung ating thick cream. Yan, bago natin siya ilagay sa ating apoy. Ayan, atin lang yan siyang i-mix. Then, isunod nating ilagay ang ating Mr. Gulaman na buko pandan flavor. Pwede kayong gumamit ng plain gulaman dito. Dahil wala tayong available, ito lang ang ginamit ko na gulaman. Ayan. Atin lang siyang i-mix kasi yung ating thick cream is frozen kasi yan siya, kaya ganyan siya. Pero huwag kayong mag-alala dahil mamaya pag nailagay natin yan siya sa apoy, matutunaw din yan. Ayan. Then, dito, ilagay natin ang ating apoy sa low-medium heat. Then, atin lang yan siyang lutuin hanggang medyo kumulo na. Yung parang umuusok pero huwag pakuluin masyado. At take care lang po, huwag nating iwanan para hindi masunog ang ilalim niya. Lagi nating i-whisk or ihalo-halo hanggang matunaw yung kanyang mga ingredients na kagaya yung thick cream. Ayan, continue lang natin. Sa low medium heat lang yan siya para hindi masunog.
At reminder lang po, hindi na po yan kailangan masyadong pakuluin. Kailangan yung umuusok-usok lang siya, okay na yan siya, pwede na yan siya. Ayan, sa puntong ito, para umusok-usok ng ating mixture. Ayan, okay na yan siya. Yan, ibuhos na natin sa ating ginawang base kanina. Yan, okay lang yan kahit magganyan yung kanyang cake na masama. Hindi natin yan maiwasan kasi ready-made cake yun. At saka hindi natin nabinasa ang ating cake. Ayan, pagkatapos nating nailagay sa ating container, atin lang siya i-set aside hanggang mag-set. Ayan. After a few hours, ito na yung ating ginawang mixture. Maglagay tayo ng toppings, ang blackberry. Pwede kayong maglagay kahit anong toppings, pero ako ito ang nilagay ko dahil masarap. Parang jelly cheesecake itong ginagawa natin. Ayan. Yan kasi ang available na toppings na nasa kusina. Kaya, yan ang nilagay ko para lalong sumarap ang ating jelly cheesecake. Ayan, ibuhos lang natin lahat. Then, atin siyang spread using yung back ng spoon. Yan, spread lang natin siya. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipes and video. Ayan, kung nanonood pa kayo hanggang sa puntong ito, ibig sabihin na gustuhan nyo ang ating ginagawa. Ayan, continue lang. After na natin yan siya ma-spread ang ating toppings, atin lang yan siya lagay ulit sa ating rep para mag-set masyado yung ating jelly mixture at yung lumamig yung ating toppings. Ayan. Ayan. Masarap. Ito na naman, panghimagas. Pwede natin itong gawing negosyo. Hindi na kailangan ng oven, hindi na kailangan mag-steam. Ayan, very easy to make lang itong ating jelly cheesecake. Ayan, ganyan lang. O, di ba may masarap na tayo na panghimagas. Hindi na kailangan ng oven, hindi na kailangan ng steamer. Kunting mekos-mekos lang, mayroon na tayong masarap na jelly cheesecake. Ayan. Set aside lang natin for a few hours. Then, after a few hours, ito na ang ating tapos na panghimagas. Ayan, o, diba? Perfect na perfect ang kanyang pagkagawa. Ayan, atin siyang hiwain at ating tikman. Ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang ating jelly cheesecake na may blackberry toppings. Pwede kayong gumamit dito ng kahit anong toppings. Peanut butter or yung lotus na sinasabi nila. Pwede kayong gumamit ng fresh fruit. Oh, ayan, di ba? Oh, perfect na perfect ang kanyang paggagawa. Yummy na yummy. Atin yan siyang tikiman time naman tayo. Tikman natin ang ating ginawa. Wow, yummy talaga. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded video. Ayan, di ba? Ang yummy. Sana'y nagustuhan nyo ang ating ginawang panghimaga sa araw na ito. Bon appetit! Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching. Bye-bye. See you in my next video.